Hindi pong napapanood ang Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference. Nakamit muli ng UST ang set victory, taking set number 2, 25-19, despite the adjustment by Coach Jerry Yee, putting in Isa Molde to add firepower sa panig ng Lady Maroons. Isa sa mga noticeable na nawala sa UP in that match yung kanilang reception tsaka yung kanilang blocking, which na tinake advantage ng UST. Talaga nag-step up yung mga spikers ng UST, EJ Laure, Carla Sandoval. Kitang-kita na alam nila na medyo disarray yung block ng UP kaya talagang minaximize nila yon. Confident sila sa mga palo nila at nakakapuntos sila. Total team effort ang nakita natin mula sa UST. A much deeper rotation now para kay Coach Kung Fu Reyes. He can bring in Chloe Cortez, he can bring in Mary Pacres, Alina Picar, and those players contributing para sa kanilang koponan. Hindi pa naglalaro si Cici Rendina, so this is a really much improved UST side, a much deeper rotation now for Coach Kung Fu Reyes. Kitang-kita natin, attacks pa lang, lamang na lamang ang UST, 16-10. Tapos, mas lamang sila ng konti sa blocking. Pantay sila sa service aces, pero talaga ang laking difference ng attacking ng UST sa UP. Malaking pagkakaiba kasi nung first set, lamang pa ang UP pagdating sa attacking, 18-16. So now we go to the third set. DJ Jams is still with us. Thank you so much sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa SNA kung saan patuloy kaming sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Anton Rojas alongside Doc AJ Pareha, at kasama rin natin si Janine Choi to complete our broadcast team for our second match today. Pero isa rin sa mga wala kanina nung second set, si Nicole Tiamzon na isa sa mga leading scorer ng UP. Kaya siguro medyo nag-lag sila sa kanilang offense. What is your impression of that, Doc AJ? Bakit kaya ganun yung naging adjustment ni Coach Jerry Yee? Actually, na-mention niya sa akin kanina yung napansin natin si Ramos yung pinasok niya, which is a tall player, di ba? Sabi ni Coach Jerry, gusto niya i-develop na malalaki yung wing spikers niya. Alam niya na malakas dumepensa yung wing spikers niya, kaso yung mga medyo mas maliliit na players yung kayang dumepensa. Pero gusto niya kasi, labanan sa opensa, height talaga will matter a lot. Kaya gusto niyang i-develop mga matatangkad na players sa wings. We were just talking about Nicole Tiamzon. They call her the Wonder Girl. Yan. Hi, Steph. Thank you for your twist. Sabi naman ni Ryan, uwi ako ng maaga from work para manood ng SBL o ABS-CBN. Go UP, bawi tayo. Thank you, Ryan. Alex Cabanos. Kaya lang bitin. I wonder where he's watching from, but wherever you are, Ryan, sana nasa mabuti kang kalagayan. He's watching via TFC.tv. UST now up by 1. 2-1. Ito na naman si Alex Cabanos doing a lot of damage from the service area. Alex Cabanos. Siyempre, pag setter, isa sa mga frustration yan, hindi ka nakakapala, hindi ka nakaka-atake. Kaya dadaanin mo talaga sa mabigat na serve na lang, pambawi. Nicole Tiamzon, dati rin nag-setter during the first year of Coach Jerry Yee sa UP. Last touch, UP. Point goes to UST. Take a look at this one more time. Pam Lastimosa. This is a preview for the UST Golden Tigresses as they hope to finally return to the Final Four. Sa UAAP, a place they haven't been since 2012. That was their last Final Four appearance, UAAP Season 74 pa. Kaya ito yung responsibility nakapataw kay Pam Lastimosa ngayon bilang siya yung captain, siya yung comeback queen ng UST ngayon. So Doval straight to the net. And imagine those 4 years of struggling for UST. Ngayon lang parang nabuo yung kanilang lineup. Finally, Coach Kung Fu Reyes has a team, a deep rotation na talagang may laban. Individually. Tapos ngayon, nade-develop pa nila yung cohesion nila, yung communication nila. So talagang malaki ang expectations natin sa UST para sa UAP. Now I am looking at eligibility for Pam Lastimosa.
this will be her final UAP playing year. Sila pa host. Kasi ang rookie season ni Pam Lastimosa was UAP season 74. And then she played season 75, season 76. But missed last year, season 78. She also played season 77. So isa na lang ang natitirang taon para kay Pam Lastimosa sa UAP. Pero aminado din naman kasi si Pam na hindi pa siya 100% coming off that ACL injury, no? So, kahit physically kaya na niya, syempre yung kailangan mo i-overcome dyan yung mental aspect pag coming off from a major injury. So, nandun pa siya sa stage na yon na maibalik yung talagang laro niya mentally. At nakakatulong na meron kang mga competitions katulad na lamang ng Shakey's V-League to prepare for the UAAP. Tapos ito pang reinforced conference. Meron silang mga kalaban na mga reinforcements nga. Okay, sana yung intention ni Tiamzon na swipe it off the block kasi yung net hindi naman ng bola. Okay, balikan muna natin ang ating kasamang si Janine Choi. Janine? Anton at AJ, kanina sa loob ng UP dugout ay mag-isang nakaupo sa isang sulak ang libero nilang si Aiel Estranero. Hawak-hawak ang kanyang laptop habang nagre-review ng alituntunin ukol sa biology. Sinabi ng third-year AB Communications Research student na ito na ikalawang linggo na pala ng kaniyang midterm exam. At ngayong linggo kinakailangan niya pang tawirin ang mahahabang pagsusulit ukol sa biology, Spanish at communication planning. Sinabi nga nila na sa kupunan daw ng Lady Maroon si Aiel at ang landscape architecture student na si Marian Buwidre ang laging puyat at kapos sa tulog. Si Aiel 2 hanggang sa 3 oras lang ang average na tulog habang si Marian naman ay nakakatulog lamang sa biyahe mula sa kanyang tahanan hanggang sa paaralan. Anton at AJ? Grabe naman yung ulat na yon. Imagine, Cathy Bersola, nakafocus sa NMAT. Magiging doktor, tapos may magiging architect, tapos meron pa silang communications. At meron ka pang May Basarte na hawak-hawak ang kanyang libro habang nanonood ng volleyball dito. Grabe talaga itong mga student athletes more than natin. A volleyball team, baka conglomerate ang gustong buuin nito sa future eh. Kaya sila tinatawag na scholar ng bayan. Mga UP students talagang nakatutok yan sa kanilang mga aral. Pero sana naman na mas humaba pa yung kanilang oras para matulog. Kasi delikado rin yan, di ba? Important talaga, lalo na physically tsaka academically, important pa rin ang makapagpahinga. Meanwhile, UST continues to cruise against UP. We head to this technical timeout with the Golden Tigresses on top 8-5. And they're enjoying the pizza here inside the Field Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Wherever you guys are watching, maraming salamat po. Ito pong aming exclusive SNA coverage ng Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference. We've had 2 champions already so far dito sa Season 13. Ang Pocari Sweat Lady Warriors nagtagumpay sa Open Conference kontra sa Philippine Air Force. And they also won today kontra sa Philippine Coast Guard in straight sets. NU, of course, nanalo kontra sa Ateneo sa Collegiate Conference. So, sino kaya magtatagumpay dito sa Reinforced Conference? Yun po ang ating malalaman next month. But right now, UST looking good. Yan, saka na-mention ko kanina, Anton, na Air Force contender sa finals ng last conference. Pero tinalo ng UST sa kanilang first game. Big upset yon, considering na mas bata sila compared sa mga veteran lineup ng Air Force. Carl Gregorio, siya ay bahagi ng hashtag Team Office sa Saudi. International na tayo. Sabi naman ni Mergy De Castro, doble na yung galing ni EJ. Ibang klase na siya ngayon. Dinagdagan pa ni Packers. Teamwork. Just Perfect. 1 point for UP to tie the set. 7 serving 8. EJ Laure really elevating her game. Tots Carlos serving. Very noticeable talaga na mas malalim talaga ang bench ng UST ngayon. Yeah. Kahit sino pwede nila ihugot. Kung merong someone na medyo off yung game,
meron silang reliable na maipapalit eh. I'm looking at the bench right now. I see Chloe Cortez, Eric Bacres, Vicar. Di pa ginagamit si RJ Rivera, who's a very good libero, former beach volleyball champion, and of course, Cici Rondina. Si Jem Gutierrez. Oo. Na partner ni Rondina sa beach volleyball. And congratulations to the entire UST community. Double champions in the men's and women's division sa beach volleyball. Here's Isa Molde, who brings down the wall. Kitang-kita natin yung improvement ni Molde tsaka ni Carlos out of beach volley. Pero mas nakaka-excite ko ano yung maidadala ni Cherry Rondina pag maglaro na siya na ulit ng indoor. Cherry Rondina can light up a crowd just with her sheer energy. Yung lakas ng palo, may nakita akong video ni Cherry Rondina talaga na sobrang walang blocker, binaon niya harap first line, parang wow. Hindi pa siya hindi pa season ng beach volley nun. So I'm sure coming off beach volley, mas grabe ang physicality niya ngayon. Nakausap mo kanina, di ba, AJ, yung mga players. Tinanong mo kung bakit hindi pa maglalaro si Cherry. Ano ba sinabi nila? Pinapapahinga pa nila si Cherry. Kasi kahapon lang nung weekend lang yung beach volleyball tournament. And kasi yung beach volley, you play multiple games in a day. Tapos naglalaro ka sa buhangin, naglalaro ka sa araw, dalawa lang kayo. Grabe yung demand doon sa yung stamina eh. Kaya kahit sabihin natin na she's on top of per game ngayon, kailangan niya pa rin magpahinga. Alam mo, Doc, hindi ako naniniwala na kailangan niya magpahinga eh. Alam mo bakit? Kasi si Cherry, Rondina papagod eh. Energizer bunny nga siya ng UST, di ba? Yun yung mga tinitweet ng tao eh. Cherry Rondina papagod. Ayun nga lang, pag hindi mo pinapahinga, baka mag-overheat naman sa sobrang daming energy. Kaya, ano muna. Iba rin ang init ngayon. As we see, two-time beach volleyball champion and MVP Cherry Ann Rondina. I can't wait to see UST in full force dito sa ating reinforced conference. Isa rin sa dinagdag ni EJ Laure sa kanyang arsenal yung talagang yung back row. Kita natin marami ng mga team na nagba-back row hit ngayon, which is a testament na nag-i-improve yung level ng sport natin. Serving, Alex Cabanos. So we see the back row attacks, more frequent back row attacks mula kay EJ Laure, Shannon Palek, running attack, Ria Meneses also, tapos yung consistency, sabi mo nga, ni Carla Sandoval as an open spiker. So the future's look bright para sa Golden Tigresses. Serving, Alex Cabanos. Twelve to 10 ang ating talaan namang ang UST at si Joust at the top. Carla Sandoval using her two hands to get the point. Same pa rin yung area na tina-target ni Cabano sa service niya, no? Zone 1, dinala niya kay Tiamzon para ma-disrupt yung approach ni Tiamzon. Pag kasi ikaw yung nag-receive, kailangan extra effort ka para makapunta ka sa pwesto eh. So, pag ikaw yung nag-receive, usually na-disrupt talaga yung timing mo pag ikaw yung papalit. Bersola, popped up by Cabanos. Lastimosa, tosses it up para kay Carla Sandoval. This time, Cabanos goes back to Lastimosa. Kailing, binigay dito kay Tiamzon. Laure was there. Cabanos, binalik kay Sandoval. And Carla Sandoval will get the point. 14-10. Sa mga favorite ni Carla to eh, yung tooling the block. Ibig sabihin, ginagamit mo yung block para makapuntos ka. Hindi naman kasi kailangan all the time papaunin mo yung bola eh. Paminsan, padaanin mo lang sa kamay para mag-out. Puntos na kagad yun. Kailing, back set para kay Tiamzon. Matibay yung mga braso ni Carlos Sandoval. Combination play, Lastimosa, too much angle on that spike. Ball is out. Nandun si Cathy Bersola, nakabantay na siya, nakaabang na, kaya siguro na pabari yung approach ni Pam para swipe niya pa towards the down the line, kaso sumobra. Rose Kailing with that floating jump serve.
Palek, binalik ang bola dito sa UP side. Here's Tots Carlos. Sandoval showing a lot of stability sa kanyang blocking. And here she is spiking now. Geyser with a heroic dig. Balik ang bola dito sa Golden Tigresses. Another combination play. Lastimosa popped up by Kailing. Here's Carlos. Dalawang sumbabay. And UST gets a point. Ball is in. Point for UST. Solid blocking being shown by the Tigresses. Timeout, Coach Jerry. Puyat ka ba? Ano ba? Woo! Guys, ito lang. Layo pa. 5 points. Wala. Wala natin madaliin. Coach Jerry, man of few words. Pero kasi kilala niya talaga yung players niya. Some of them, nahawak niya na high school pa lang going into college. Kaya alam niya kung mali ang gising mo or puyat ka ba. Hindi mo maiisahan si Coach dyan. Akala ko sasabihin ng mga players niya, actually Coach, oo. Nag-aaral kasi ako. May NMAT kasi ako Combination play. Balik dito sa UST side. Quick attack para kay Rhea Meneses. With a quick kill. Technical timeout muna. Technical timeout. Pero handa rin pumasok si Chloe Cortez sa laban. UST leads UP 16-11. Dancing with DJ Jams. At syempre, ating mga Shakey's Face of the Day, libreng pizza yan. So kung gusto niyo magkaroon ng libreng pizza at pagkakataon na makasayaw ang ating mga DJs dito, manood lang kayo ng live. Shakey's V-League, again, every Saturday, Monday, and Wednesday. You can check out the schedule sa ating website, sports.abs-cbn.com, or follow us on Twitter at ABS-CBN Sports. Tuloy ang ating laban. Here's Nicole Tiamzon, popped up by Cortez from the back row. It's a back set by Cabanos to Lastimosa. Tuloy ang rally. UP scrambling to get this back to the side of UST. Meneses na itapik ang bola. Puntos para sa UST. Meneses with a draw. I have to give credit din to Chloe Cortez, no? Iba-iba yung position na pinapalaro sa kanya. Ngayon, nasa middle siya. Pero nung previous games, ginagawa rin siyang open, ginagawa rin siyang opposite. Hindi madali yung ginagawa ni Chloe kasi kailangan niya mag-adjust every game kung anong position niya ibibigay sa kanya. Alright, we have some analysis here on Twitter. Si Beatrice Nicole Viraya, as early as the first set, this game was already giving me chills. Two of my favorite teams giving it their all. Anyhow, let's go UP. Akala ko wala siyang pinapanigan UP pala. Sabi naman ni Richie, go UST, go Uste, galing EJ Laure forever. So may UP, meron tayong UST. Popular teams talaga to kahit sa UAAP. So yun nga, it's been a long time. The last time UST beat UP in the UAP, January 26, 2014. Goals on surveyors. So UST can attain some measure of revenge kung makukompleto nila itong panalong ito. Pero syempre hindi basta-basta magpapatalo itong si Cathy Bersola. Hindi yung medyo na-miss nila last set yung blocking nila. So kailangan mag-step up ni Cathy. And that's her specialty. Ilang atake na tayo dun sa gitna, may sumasabay na ngayon. Iwan ka naman ng iwan sa gitna. So silipin mo, ibig sabihin, hindi mo talaga nakikita kung sino nagbablock sa'yo. Ngayon, may umaatake sa atin. Kailangan naman natin na may kumukover sa likod. Sige lang. Ang importante doon, yung play na ginagawa mo, tinutuloy natin. Ang nagiging problema natin, yung coverage natin. Ngayon, pilitin mo na mag-single block lang.
Sabi ni Coach, masyadong nagfo-focus sa gitna yung mga play ng UST. So nagbabunch yung blockers ng UP, lalo na malaki si Cathy. Talagang nahuhuli nila yung atake ng UST. Gusto niya mas i-distribute pa ni Alex yung bola to the wings, no? Para at least mapaghiwa-hiwala yung blockers ng UP. They couldn't get a good reception there para ma-set up ang kanilang opensa. So Sandoval has to be creative. At swerte ang UST, marunong dumiskarte. Itong si Carla Sandoval. Medyo tight yung set, pero alam niya kasi na hindi masyado nakababad yung block ng UP, kaya talagang puinersa niya na lang. We have to credit Patricia Rasmo, who has also been playing a splendid match as the libero para sa UST. Substitution, UP, 8 out, Some 13 heroes, total in. libero tsaka setter. Sa ganda ng inilalaro nitong si Rasmo, hindi nga nagamit itong si RJ Rivera. Usually kasi ngayon, dalawa na yung libero natin. Yes. Isa mas specializing sa receiving isa mas specializing sa floor defense. Pero siya, she can excel in both aspects. 19 to 15 in favor of EJ Laure UST. having a great time here as she is able to score down the line. 6 out, 7 Picar in. And the usual 10 out, strategy, 8 Coach in. Kung Fu Reyes, Alina Picar, nagbabalik. Mary Pacres also back in. And of course, the proud father, basketball legend, Eddie Laure. Alina Picar. You were mentioning kanina, Anton, yung importance na naging captain dati si EJ, no? At least sa ganitong rotation, siya na yung pinaka-veteran. So, wala si Alex, wala si Pat. So, every time na ilalabas sila, ipapasok si Picard tsaka si Packard, siya yung nag-step up as captain in this rotation. At least may experience na siya on how to be a captain. I think EJ Laure is the type of leader who is not that vocal, but leads by example. By action. Alina Picar, serving. Picar, back set for Pacres. And this is what you were explaining earlier, Doc AJ. Every time pinapasok siya kasi what works for Pacres kasi sheer power Maganda yung clip niya, may braso talaga. So, kahit malayo yung bola, kaya niya baon sa endline. Nasa opposite side at kaliwete. Mahirap i-block yan. Molde. Rasmo pops it up. Picar binigay dito kay Meneses. And Pacres playing decoy on that play. And isa rin sa advantage ni Pacres kasi nung high school, ang alam ko middle siya So, bilang sa opposite na siya ngayon, ang laking tulong ng blocking niya when it comes. Kasi karamihan ng bola pa rin sa open ng kalaban So, kailangan talaga malakas siya mag-block sa opposite. Box Carlos able to score off that combination play. Balikan natin ang ating mga tweets dito. Marcy Trinidad. Ayan na, pinasok na si Isa Pinsin. Isa Molde, let's go. Sabi naman ni MM, lupet ng Lady Tigresses ngayon. Keep it up, team. Go team captain, Pam. Proud fan here. Thank you to everybody joining us and tweeting. Ball is out. We're actually trending right now on the 8th spot on Twitter. So thank you so much sa lahat ng mga nakatutok ngayon. And for joining us every Saturday, Monday, and Wednesday dito sa SNA. Jump serve ulit si Diana Carlos. Trying to make a momentum para sa UP. Pacres, there's that power. Off the block. Mapa-opposite, mapa-strong side. She's got that power to pound it off the hands of the blockers. And it helps din kasi na matangkad siya So talagang height plus yung power ng braso niya, talagang mahihirapan mag-block ng UP. For reception there, service ace.
para kay Rhea Meneses. And now UST is at match point. 24-17. Serving for the match, Rhea Meneses. Pa rin papayag si Molde. Diyan na, nilalabas niya na yung lakas ng palo niya. Kung malakas bumrasa si Ipacres, isa Molde, kaya niya rin gawin yun. This UP team is a team that's waiting to get their puzzle together. Kasi nga, si Isa Molde is still easing her way back into the rotation. As Chloe Cortez closes the show para sa UST. 25-18. Congratulations. Di pa po actually itong UST. Inaantay pa nila si Cici Rondina, but it's been smooth sailing so far for the team of Coach Emilio Kung Fu Reyes, now 4-0 dito sa Reinforced Conference ng Shakey's V-League. There you have it. The final numbers, 28-26, 25-19, and finally 25-18 pabor sa 4-0 University of Santo Tomas Golden Tigresses. So again, a list of the teams na natalo ng UST, ang Philippine Air Force. They won 3-1. Philippine Coast Guard in straight sets. Ang Bali Pure, 3-1. And again, winalis ng UST ang UP ngayong gabi dito sa ating Shakey's V-League Reinforced Conference. Alright, our player of the match and our winning coach is with Janine Choi. Janine? Carla, ano sa palagay mo ang susi sa inyong 4-game winning streak? Siguro po yung communication namin and yung teamwork po. Yun. Coach, currently nangunguna kayo sa standing. Para sa'yo, in what ways can your team improve more? Ang kailangan pa namin i-improve yung namin, yung first ball namin. Saka during service kasi usually in game nararamdaman pa rin namin yung yung service error, especially during crucial game. So, yun, i-enhance namin at pagbubutihin pa namin especially yung yung receive. Coach, may babatian po ba kayo? Yes, binabati ko yung mga taga-army. Tapos sa Mrs. ko, get well soon. Carla, dahil ikaw ang player of the game, makakakuha ka ng isang box of Shakey's Pizza. Congratulations to you and the rest of the UST Tigresses. Also, Anton, do you guys have any question for Carla or Coach? Meron akong tanong para kay Coach Kung Fu. Coach, si Anton Ross po ito. Coach, kasi marami ang nag-aabang syempre kay Cherry Ann Rondina na hindi pa naglalaro dito sa Reinforced Conference. At napansin ko, sobrang lalim na ng rotation mo this Reinforced Conference. Paano mo i-incorporate si Cherry Ann Rondina kapag ready na siya na maglaro dito sa Reinforced Conference? Yun nga, nag-text ka akin si Cici kanina. Sabi ko nga, huwag ka na maglaro. Kidding aside, kailangan din nila magpahinga kasi kakatapos na ng beach volleyball. Yun, with regards dun sa pagbalik niya naman, kaya naman namin timplahin yung combination ng player namin. Good thing, mas maganda yung nilalaro ni Carla habang wala si Cici. And siyempre, gusto naman namin na magdire-diretso rin yung laro ni Carla kasi momentum na yung bata. Pero yun na nga, i-test ulit namin sa practices namin kung sino mas maganda ang pina-perform during practice. Siguro mas deserve niya maglaro. Ganoon naman kami, performance basis kami. Hindi kami dun sa kung anong apelido mo, hindi yun ang basis namin. It's yung performance talaga. Kung ikaw yung work ethics mo, sobrang ganda, siguro sa laro, mas magiging madali na para sa mga bata. There you have it, guys. Our winning coach and our player of the game. Back to you. Thank you very much, Janine. So you heard it straight from Coach Kung Fu Reyes, and congratulations also to the much improved Carla Sandoval, ang ating player of the match. At magpapatuloy ang mga eksena at kaganapan dito sa Shakey's V-League sa darating na Miyerkules. It is the Lawag Power Smashers taking on the Philippine Air Force Lady Jet Spikers.
And the Bali Pure Water Defenders taking on the Bureau of Customs Transformers at 6 p.m. Wednesday dito pa rin sa Phil Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Pair of exciting matches, Doc AJ. So once again, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Nagtagumpay ang Pocari Sweat kanina kontra sa Philippine Coast Guard in straight sets at ang UST naman nanalo kontra sa UP also in straight sets. Sa ngalan ni Direk Al Neri, Executive Producer Malu Neri, Janine Choi, Doc AJ Pareha at ng lahat ng mga bumubuo ng ABS-CBN Sports, ako po ang inyong lingkod, Anton Ross, nagsasabing magkita-kita muli tayo sa darating na Miyerkules for more volleyball action dito sa Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference.